Usahay dili makita ang si Jesus Christ sa atong kinabuhi, dili ta mahimong kahayag sa uban because lack of wisdom. Wala ta mahimong malipayon sa atong kinabuhing Kristohanon because of lack of wisdom. We need wisdom sa atong kinabuhi nga gikan sa Ginoo. Now, 2 Chronicles chapter 1 verse 1 and 12. Now, this is the tinuod ni nahitabo sa life ni Solomon, anak ni David, nga sa dihang ni take over siya sa pagkahari, no, yang ipulihan na iyang amahan nga si David kay tiguang na impress ang Ginoo niya. Tungod kay wa siya mangayo og mga bahandi. Wala siya mangayo og nga mapasidunggan siya. Ang ipangayo, just God will give him wisdom. Yan ang maigsoon ko sa Ginoo, if you desire to serve God, nag-desire ka nga makita siya sa imong kinabuhi, and then imong gipangita nga masayod ka what is right and wrong, kay imo kaning sundon. Doon na kay tinguha nga mahimo kang blessing sa uban, and wala ka magtinguha og mga material nga mga butang ning kinabuhi. Ang panang imong gitinguha nga mahimuot ng Ginoo sa imong kinabuhi, and then you ask wisdom. Ang Ginoo ma-impress siya sa imong kinabuhi. Ma-impress siya sa imong gipangayo. Now ako basahan verse 1, kamo basa sa verse 2, hantod mahumanta sa verse number 12. Okay? Are you ready? And verse number 1, and Solomon the son of David was strengthened in his kingdom, and the Lord his God was with him and magnified him exceedingly. So Solomon and all the congregation with him went to the high place that was at the Gibeon, for there was the tabernacle of the congregation of God, which Moses, the servant of the Lord, had made in the wilderness. Moreover, the brazen altar, the Bezalel, the son of Ori, the son of Hor, had made he put before the tabernacle of the Lord, and Solomon and the congregation sought unto it. In that night did God appear unto Solomon and said unto him, ask what I shall give thee. Now the Lord God, let thy promise unto David my father be established, for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude. And God said to Solomon, because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life, but how asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people over whom I have made thee king. Verse number 12, ready, go. Wisdom and knowledge is granted unto thee. I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee. Neither shall there any after thee have the like. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. The life of Solomon, Lord, sa iyang pagpray, pagpangayo. Wala sa Ginoo mangayog mga butang para siyang kaugalingon, but yes, ito God, He desire to have wisdom. Aron iyang ma-judge ang mga tao sa Israel sa iyang panahon nga subay sa imong kabubuton. Lord, help every one of us to understand na unsa ka importante Ginoo sa among kinabuhi. Dili ang kwarta, dili ang kamtangan, kundi ang pagsunod sa imong kabubuton, Lord. Nga ikaw makita sa among kinabuhi. Nga makita Ginoo ang kahayag nga naa namo.
Help your people, O God, to understand. Dili ang kwarta, dili ang kabtangan mo importante nining kalibutan na, kundi Ginoo ang among testimonyo. Tanan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat, malingkod mo. When Solomon received the throne from his father David, sa diha nga iyang gidawat ang iyang nga siya mupuli pagkahari, no? Kay si David, doon na siya ka-old man, tiguang na siya. That night did God appear unto Solomon. In that night, ang Diyos nagpakita ni Solomon, nga iyang anak, nga nibago lang ni puli nga pagkahari. And God said, what I shall give thee, unsay akong ihatag nimo. Na maigsoon ko sa Ginoo, sa diha nga nahimo kang anak sa Dios, sa diha nga nisunod ka sa tubig sa bautismo, ang Ginoo nalipay siya sa imong pagsunod niya. Now if God will ask you today to ask Him anything, and He will give it to you, iyag yung ihatag, ingon ang Ginoo, unsay imong pangayoon nako? Unsa ka imong pangayoon sa Ginoo? What you ask for? Maybe you ask, you want to be super rich. You want to be like nang dato gyud kayo. Lord, give me $1 billion. Maybe you ask, Lord, gusto ko nga wagi ko sakit-sakit. Because sometimes ang atong makita, sige, unsay maayo, benepisyo para nato. But Solomon, wala siya magunahuna niya na, wala siya mangayog gold, wala siya mangayog kinabuhi sa iyang kaaway, but he has wisdom from God because in his heart, ang iyang desire, gusto siya na makatabang sa mga tao, na mahimo siyang blessing sa ubahan. And then God embraced the heart of Solomon. Christian, ang Ginoo nakakita sa atong kinabuhi. Unsay atong gihimo, it is because of what is in our heart. The problem is our heart. Amen? Because we ask wisdom. He asks not fame and glory for His kingdom or money o ang Ginoo na impress sa kasing-kasing ni Solomon. And God said, I will give you riches and wealth and honor. Isa tagaan takag bahandi, dungog, and such none of these kings have had that I have been before thee. Gusto sab sa Diyos nga ang atong gipangayo para sa uban. If you want to be blessed by God, be sure that you ask it because you want to help others or for God's word. Maigsoon ko sa Ginoo, kung ang atong kasing-kasing para sa Diyos ang atong gipangayo, God will bless us sa mga daghang mga butang nga wa nato gipangayo sama sa kwarta. Amen? Do you understand what I mean? Now, sayang Kristohano na atong gikukod ang kwarta. Bahala na, basta makakwarta ko. You're wrong. God owns the money. Kung ang Diyos malipay siya, makita ang Ginoo sa atong kasing-kasing, wala niya gihikaw ang kwarta like Solomon. Yang gisaaran si Solomon nga tagaan takag wealth nga never sa mosunod nimo nga dunay hari nga maparihan nimo. Igsoon ko sa Ginoo, tanaw na to unsa ning kinabuhi ni Solomon. Sa may man na si Solomon kay ang papa si David. Igsoon ko sa Ginoo, ang life ni Solomon sa bata pa siya, sama sad sa uban kanato. Dili sad maayo, gubot kayo. Now si Solomon nagdako siya sa pamilya nga gubot. Can you imagine, doon na siya 5 stepmothers, 5 ang iyang stepmothers. Nga ni tanan dili gusto nga mahari siya. Doon na siya half-brother nga nag-rape sa iyang half-sister. Ang iyang panimalay, dili maayo, tanawon. And then doon na siya half-brother nga nasuko pag-ayo. Gipatay ang iyang half-brother. Can you imagine? Kagani nga atong igsuon, Solomon, pitidaghanag igsuon, babaeng lalaki, pitidaghanag step mothers, 5 kabuok. And then doon na siya half-brother nga nagrebelde o gusto mo patay sa iyang papa. Can you imagine that? What kind of life sa iyang kinabuhi sa panimalay nga di nagdako siya?
He's the second son of David and Bathsheba. You know the story of Bathsheba. Ikaduha siyang anak ni King David and ni Bathsheba. And the whole kingdom, they knew the story. Maybe si David maglakaw siya mao manao ka ng anak ni Bathsheba ni David nga ang atong hari gikabit na iyang mama. Maigsoon ko sa Ginoo, the life of Solomon ato makita dili gyud maayo nga nagdako siya sa iyang madungog pagsaway sa mga tao niya. Ayang papa daghang kaaway ang iyang papa. Now, the Bible says you are happy if you have wisdom. In spite of ka nagdako, sometimes mingon ta, well, this man maayo siya do sa kaalam because he grown up in a good family, in a good church, in a good community. Aban maigsoon ko sa Ginoo, si Solomon is not like that. Aban ingon ang pulong sa Diyos in Proverbs 3 verse 13 to 17, happy is the man that findeth wisdom. Si Solomon, iyang gipangita ang kaalam, iyang gipangita ang Diyos, giunan niya ang Diyos iyang ginabuhi. He treasured God to do the will of God, to do just and paghimo og tarong nga binuhatan ang iyang gitinguha. He's not after for money. So happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and for gain thereof than fine gold. Maigsoon ko sa Ginoo, ang kaalam labaw pagbili sa mga bahandi nining kalibutan. Verse 15, she is more precious than rubies, and all the things that canst desire and not be compared unto her. Dili nimo makumpare ang wisdom sa mga bahandi nining kalibutan. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. If you have wisdom, your right hand long life, and your left hand is riches and honor. Na maigsoon ko sa Ginoo, the byproduct of wisdom is honor and wealth and riches. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. What God says about wisdom? Number one, happy is the man that findeth wisdom. Are you happy today? Even you have problem, there is joy inside your heart. Now, if you choose wisdom, if you choose between wisdom and gold, choose wisdom. Ang kalibutan, mingon sila, get the gold, pilia ang bulawan. Yung sila, unahan ang mga material nga butang kaysa pagsimba. Di ba usay makasabaan tangan ng sigitang naa sa simbahan? Sunsa may mahimo ninyo diha sa simbahan? Wa sila masayod nga atong Diyos mahimo panalangin kanato. Amen? Now the price of wisdom is far, far away from gold. If you have wisdom, you're happy. Kung wala kay kalipay karon, you need wisdom. If you want to success in your business, in your life, you need wisdom if you are a child of God. Now, don't confuse between knowledge and wisdom. So what is knowledge and what is wisdom? That's different things. Knowledge is knowing things. That's knowledge. Wisdom is knowing what to do and knowing when to do it. Again, wisdom is knowing what to do and knowing when to do it. Others say wisdom is the right application of knowledge. Now, wisdom is to know what is the right things to do according to the Word of God. That's wisdom. You can be highly knowledgeable. Pwede ka nga kabalutanan, daghang kag naibawan, but you are extremely stupid.
Now, the 3 commands to get wisdom. Doon ay sugo sa Diyos, kung saan na to nga makuha kining kaalam nga gikan niya. God says, if you obey these 3 commands, I will give you wisdom. Atong tanawon in James chapter 1, verse 5 and 8. James chapter 1, verse 5 and 8. And verse number 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that give it to all men liberally, and upbraid it not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not the man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Number 1, acknowledge that you lack. Now in James chapter 1, verse number 5, the Bible says, if any man of you lack wisdom, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraid it not, and it shall be given him. Na maigsoon ko sa Ginoo, dapat atong i-acknowledge nga wala tay kaalam. Adiserta tagaan sa Ginoo og kaalam. Lack means destitute. Kana pa sabot, wala gyud ba? It doesn't mean little short nga kanang dugangan na lang. No. Igsoon ko sa Ginoo, dapat ang atong pangunahuna, atong i-pull down. Mga Lord, I need your wisdom. I'm nothing. Wa ako nahibawan, Ginoo. Nga ang wisdom, dili mo sulod sa atong kinabuhi. Kay grabe ang atong pangwinta sa atong yutanon nga mga pangunahuna. Na dili pasabot na nga pag-acknowledge nimo sa kaugalingon nimo nga mingon ka, Lord, kulang gyud ko kaalam gamay. No, God wants you to understand, to acknowledge nga wala gyud kay suhod. And then you can start asking God. Knowledge and education are tools to improve your life. But wisdom is different. Na mga igsoon ko sa Ginoo, kanang atong pagtuon, pag-eskwela, kung sa atong nahibawan, it is our tools to improve your life. But wisdom is different. Wisdom is not knowing things, but it is knowing what to do and knowing when to do it. Kung kabalo ka unsaon pagtrabaho, kano sa dapat trabahoon, you have success in life. And have happiness in life, honor and success is by the byproduct of wisdom. Do you understand what is byproduct? Kanaman kung naana, makahimo ka ni anasan. No, di ba? Amen? You cannot give, God cannot give you and just di makahatag ni mo wisdom unless you acknowledge that you don't have it. Maigsoon ko sa Ginoo, ang Diyos mo resist siya sa mga proud, but He gave it grace to the humble. Sometimes ang atong hunahuna ngayon sa kabalo man ko ana. Sabi ko mas maayo pa man ko sa Ginoo niya na. You're wrong. Sometimes the devil will deceive our mind. Ang gusto sa Ginoo, mubalik ta sa pulong sa Dios, atong tanawon unsag yun ang pinakamayo, because the Word of God, not only the source of wisdom, this is our wisdom. Amen. Kung musupa ka sa pulong sa Ginoo 100%, you don't have wisdom. God cannot give you His wisdom unless you acknowledge that you don't have it. If you are more educated, more talented, have more experience in life, it's hard for you to acknowledge that you lack. Salamat sa Ginoo, doon ay mga Kristohanon, bisag dagko sila kay balo, dagan sila mga talento, pero ilang giila nga wala gid sila mahimo kung wala ang Ginoo.
We need to acknowledge our lackness before God. Sometimes maingon ko sa akong pagampo, Lord, wala gid ko kabalo unsa akong buhaton. Lord, sama ko sa bata. I don't know where I'm going. Lord, wa ko kabalo, ako padulong. Inauto ta maigsoon ko sa Ginoo. Deep in your heart, you like Solomon. Maingon ka, I do nothing. I need your wisdom, God, nga ako mahimo ang akong trabaho para makita ka sa akong kinabuhi. Now, Christian, hinaoton tamin ka, every day you are asking for wisdom. Early in the morning, you'll kneel down and pray, Lord, give me wisdom. That ang akong mga desisyon, Ginoo, sakto, nga subay sa imong kabubuton. It is impossible to know that we are lack of wisdom. But God cannot bless a person who are not humble. Kung ang Diyos muhatag og kaalam, sobra-sobra ang iyang ihatag. That He give it to all men liberally. Amen? Kung wa kay kaalam, mangayo ka sa Ginoo, muhatag ang Ginoo. Sobra nga kaalam, dili tihik ang Ginoo, muhatag og wisdom. Now, what are the commands to get wisdom? Number 1, acknowledge that you lack. Number 2, you need to ask God for wisdom. Number 2, you need to ask God for wisdom. In James chapter 1, verse number 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Okay? Una, acknowledge that you lack. Wala kay wisdom. I-acknowledge nga, wa ko'y kay balo, Ginoo. I need your wisdom. Ikadua, you need to ask God for wisdom. Let him ask of God that give it all men liberally, and upbraid it not, and it shall be given him. Now, every one of us, we need wisdom, and God wants to ask for it. In Matthew chapter 7, Jesus said, ask, and it shall be given unto you. And then, daghan sa mga Kristohanon, wala tay kalipay sa ilang kinabuhi tungod kay kulang sila sa kaalam. Sige lang tagkagansi, no success sa atong livelihood. Wala joy sa atong kinabuhi. Mahimot ang miserable, nga naman, kulang ta sa kaalam. We need God's wisdom. You need to pray. Nga unta ang kaalam always, nga nung mga Kristohanon nga, usahay ang Kristohanon, makita nga wala tay kaalam sa atong kinabuhi, nga unta ang kaalam always available. Ato lang buhaton mao ang pagpangayo. In James chapter 4 verse 2, you have not because you ask not. Kinsa man ninyo sige kada adlaw nangayog kaalam? Gusto sa Dios nga makinabuhi ta nga dunay kaalam para makita siya sa atong kinabuhi. Christian, every day, pangayo ang kaalam sa Ginoo. Amen? If you are a businessman, Lord, give me wisdom. If you are a farmer, Lord, give me wisdom. Kung nagtrabaho ka, Ginoo, tagay kong kaalam. Maigsoon ko sa Ginoo, kung nalay, kung mangayo lang tagkaalam, tagaan ta sa Ginoo. O ang Ginoo muhatag og kaalam, dili tihik nga paghatag. Now, gusto sa Diyos nga makinabuhi ta nga dunay kaalam para makita siya sa atong kinabuhi. Makinabuhi ta nga balaan because God is holy. When you live a holy lives, Christ is sane in your lives. Makita si Kristo sa imong kinabuhi kung magkinabuhi ka nga balaan. Kung magkinabuhi ta nga may kaalam, makita sa bang Diyos sa atong kinabuhi because God is a God of wisdom. Amen? Now, the 3 commands to get wisdom. Number 1, acknowledge that you lack. Mawa kay kahibalo ba? Dili ka makapangayo sa Diyos, ang Diyos dili mohatag nimo, ug dili nimo i-acknowledge sa kaugalingon nimo nga wa gyud kay kahibalo sa paghimo niini. Lackness, it means nga zero gyud. Dili kay dugangan lang. Ay igsoon ko sa Ginoo say daghan tag kahibalo pero dili iya sa Ginoo. Dili ka alam. You can be full of knowledge, but not full of wisdom. Acknowledge that you lack. You need to ask God for wisdom. Number 3,
Do it in faith. Una, acknowledge that you lack. Number 2, you need to ask God for wisdom. Do it every day. Dapat mangayo kag kaalam sa Ginoo. And then do it in faith. In James chapter 1, verse 6 to 7. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not the man think that he shall receive anything of the Lord. Dili gyud ka kadawat kung magduwa-duwa ka. Ang Diyos muhatag nimo kaalam. But let him ask in faith. It means do it in faith. Do you believe that God can give you wisdom? Say amen. Maigsoon ko sa Ginoo, kung tanaw na to ang creation sa Ginoo, makita na to, unsa ka bang gialamo ng Ginoo. Diba? Doon ay pangutana siya, unsa may naguna ang manok o ang itlog. Daghan naglali siya namin unsa, ang itlog, isa ang manok. Nga naman, walay itlog kung walay manok. Mingon po ng usa, ang manok, kay gikan sa itlog. Nakita ninyo unsa ang design sa Ginoo? I and my wife dito nisaka mi, and then we decide unsa ang mga ceiling, design sa ceiling, o sometimes ang babae ug lalaki lahi ang mga di ba babae ug lalaki usahay magdiferensya ang mga desisyon. But akong ginahuna, if the design of our church usahay man sa naman kanini ang dili na pod, lahi na pod ang design. Ingko ang Ginoo, ang creation sa Ginoo. Balik-balik man ang design nito, ang mga scientists na discover nila nga dunay signature ang design sa Ginoo. Like the space, like the world, like our body. Ila natunan nga pareho-pareho ang design. Na dili gid pwede nga walay Dios because dunay gyud na design nga naman ang iyang design pareho-pareho. Iko pwede ra gyud ay nga magpareho-pareho ang design. There's no problem. Ang Ginoo gani. No? Di ba ang atong mata pareha o pareha kadako? Kay kung nga usa dili bati tanawon. No? Duha ka buok pareha gyud. Kay ang usa pikot, ang usaha dako, murag lain kay tanawon. No? So I convinced my wife, it is okay nga pareha. Kay mao na ikuan sa Ginoo. Salamat ko sa akong asawa nga nisadmitar siya. Usa ako sa ingnon, kinsa may pastor be? Ikaw noon. Wives, pwede mo ka-suggest, pero the right say, ang mo decide yun, ang lalaki. Amen? Kung naman tang mga lalaki, be a man. Dapat ang ato sa desisyon, nag-ampo sa ta sa Ginoo. Lord, tagay kong kaalam, maron makita sa akong pamilya nga tinuod yun ang imong pulong. Bati pong kayo na, nga tanawa lagi, mirisihan kasi mga asawa. Sa nagkinahanglan tag-kaalam, oy. We need to pray, Lord, nga makita sa akong mga anak nga na ako'y kaalam para musunod sila sa pulong sa Ginoo. Ang Biblia, wa masayop. Ang leader, mao ang lalaki. And then do it in faith. Talagang mangayo ta og kaalam, dapat doon na tayo pagtuo. But let them ask in faith, it means do it in atong buhaton nga diya sa pagtuo. Do you believe that God can give you wisdom? Amen? If you ask wisdom to God, don't give a room for a doubt. Dapat kung mangayo tagkaalam sa Diyos, gusto sa Ginoo, di ta magduwa-duwa. Kung sa'y gibutang sa Ginoo, sa imong kasing-kasing, mo na'y gusto sa Diyos, balik ko nimo sa pulong sa Diyos, so wa ba masupak sa pulong sa Diyos.
So dahil pagsulti na mo ni Gemma, ingon siya, gusto na ko rin, ingon ani kay bati kay magpariha sa atong balay, dapat lahi na pod. Kubitaw pod no. Pero balik sad ko sa pulong sa Dios. Gawnaw na ako. Kuha may sayo pa na day. Kung dili lang po tanan. Ayaw pagduwa-duwa. The Bible says, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea that driven with the wind and tossed. Kaya magduwa-duwa ka, kita mong lalaki, minsan siya, mga asawa ko, minsan di na po, mga asawa ko dito. Kisa may babae kang ganan siya, day, maminyo ta day. Pag kuman siya, ayaw lang sa day. Pag kauman mo siya, minyuan talaga day, ayaw lang day, kaya mura nanadagan pagwapa. Di balahin kayo? Ingon sa Ginoo katong magduwa-duwa, ayaw idahom niya nga makadawat siya. Igsoon ko sa Ginoo, we need to pray sa atong pagpangayo sa Dios. Dapat wala tay room of doubt sa atong kasing-kasing. If you ask, but you are doubting, if you ask God, you are praying, but you are doubting, you can't receive anything of the Lord. When you ask God for wisdom, believe it, and you will receive. A lot of Christians today, daghan sa mga Kristohanon, dili sila i-bless sa Ginoo because they are doubting the promise of God. Dagang mga Kristohanon, nganong daghan sa mga Kristohanon, ilang gibaylo ang simba sa negosyo, trabaho because they are doubting the promise of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All means all. Pero ngano man nga atong unahon man ang atong trabaho kay sa pagsimba, ngano man dili matamuani sa simbahan nga untang gi-promise sa Ginoo, all things shall be added unto you because we doubt. Ayon ang Ginoo, kanang nag-doubt, kanang nagduduha, ayaw gyud ipadahom nga ako silang panalanginan. Why we don't follow God in our tithes and offering? Because we are doubting God's promise. You enjoy in your Christian life if you have wisdom. Amen? Mahimo lang ka nga dunay matagaan lang ka sa Ginoo o kaalam, maigsoon ko sa Ginoo, kung wa ka mag-doubt sa iyang saad. O mong gilang Diyos nga wa kay mahimo kung wala siya sa imong kinabuhi. Why you don't have wisdom? Because you are doubting the words of God. Nagduwa-duwa ka. Ang gunahuna, mga batanon, hindi sila musunod sa Ginoo. Kaya nagunahuna sila nga, musunod ta sa Ginoo. Luoy man ta diha. Kapoy kayo. Pero walay tao nining kalibutan nga dili gusto panalanginan sa Ginoo. I'm sure all the believers wants to enjoy their lives. Gusto sila, doon na sila kwarta, gusto sila nga, hayahay sila, right? But why? They don't follow the Lord. Because they have doubt. Aikson ko sa Ginoo, ang gusto sa Diyos, aron makabaton tagkaalam, dili unta ngayan ta, mo suffer in poverty. Dili unta ngayan, nga kita nga mga Kristohanon, nga dili ta mo success, dapat mo asinso ta, dapat sa atong gihimo, makita ang Diyos sa atong kinabuhi. Dili unta gusto ang Diyos nga di ta mawad-an og kwarta sa atong mga investment. Sa tuwa na po si Pastor. Pero nga naman, nga nahitabo na sa atong kinabuhi. Lack of wisdom. We don't have wisdom. Ngaon ta ang kaalam is available. You can be like Solomon kung mangayo kang kaalam. Do you believe that? Ng Ginoo? Mapareha ka? Pwede ka mapareha ni Solomon kung mangayo kang kaalam? You need wisdom. Wisdom produces wealth. Wisdom produces honor in life. Wisdom is available to every child of God. You can be like Solomon, full of wisdom. Why you stay in lackness and poverty when wisdom is available for you? Mga Kristohanon, nganong magpuyo ta diya sa lackness,
nga nang magpubuyo ta diya sa kinabuhi nga wala makita ang Dios sa atong kinabuhi, nga naman kay nagtan-aw ang mga tao na tuwa tay kaalam, nga unta ang kaalam is available to every one of us. Ang ato lang buhaton, consider yourself nga wa kay kaalam. Acknowledge. Don't be proud. And then number 2, ask. And number 3, as in faith, do it in faith. If you lack and suffering and great poverty, acknowledge that you lack of wisdom. Ask wisdom from God, and don't be doubtful, and you will receive it. Sa pastor, pila magid ka porsyento nga tagaan ko kaalam? 100%. Maybe pastor, wa ko'y chance nga na ko'y kaalam because dili kay ko kabalo mo basa. Ay son ko sa Ginoo, ang kaalam walay prerequisite ang Ginoo nga dapat kay humang kag high school, no? All of us, if you are saved, you can ask wisdom from God. Doon ay akong nakita nga Kristohanon dito sa Manila. And then naingon ang usa ka Kristohan, kanabi siya pastor, wala pa na siya ma-save, di na sa kabalo mo basa. Pero tingala mi karon kabalo na siya mo basa. Siguro yung edad mga around 40. Pero mutumog sa dili, constructor siya. Can you imagine? Dili ka mutuo nga di siya kabalo mo basa. Doon na sa sakyanan, mayo ang iyang kinabuhi. But after he got saved, nangayo sa Ginoo kaalam, sa iyang kasing-kasing, gusto niya nga makita si Kristo sa iyang kinabuhi. Mga igsoon ko sa Ginoo, nga naman mag-antos ta na kinabuhi ta nga way kaalam, nga unta ang kaalam is always available nga to sa Ginoo. Why? Ito kay nagunahon na ta, nakabalo ta tanan ining kinabuhi. And that's the reason why we lose our joy, we don't have fruits, wa makita si Kristo sa atong kinabuhi because that's lack of wisdom. I will tell you again, wisdom and knowledge is very different two words. Dili na pareho. You can be full of knowledge but you don't have wisdom. Wisdom is very important to every child of God. You need wisdom. Christian, ako nagkinahanglan kog kaalam, kita tanan nagkinahanglan sa kaalam. Every day sa atong kinabuhi, so atong pangayoon kini sa Ginoo, God's ginahanglan tag kaalam nga ihatag sa Dios. God's people are destroyed because of lack of knowledge. In Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed with lack of knowledge, and I will also reject thee, that thou shalt no praise to me, seeing thou hast forgotten the law of the Lord, if I will also forget thy children. It is impossible to have success in life without wisdom. Ang Diyos dili siya hakog mohatag og kaalam. If any of you lack wisdom, let him ask of God that give it to all men liberally. Ang Diyos kung mohatag sa kaalam sobra-sobra, dili pariha sa tao nga usahay kulang mohatag. Ang mong papa ni Judith sa una, I love my father, siya nagtudlo na kog kaning trabaho gyud, dapat dili gyud mo likay sa trabaho. Salamat ko sa Ginoo nga among kaning akong mga anak kung sundo nako how my father trained me. Ambot lang ka ni, di ba kani manglaya sa amo. Akong papa dito gusto nga kanang mumata na ka ngit-ngit nga adlaw na bunalang kag silhig ato. Pero usa sa weakness akong papa kung mangayo kag bayad sa eskwelahan, sigilag kulang. Sigilag kulang. Dili ingon na ang Ginoo. Ang Ginoo mohatag siya sobra. Kung nakinahanglan kag 100, tagaan ka sa Ginoo 300. Maigsoon ko sa Ginoo. Naka-experience na mo unsa ka liberal ang Ginoo mohatag. Amen. But why? Ganuman, nga di ta muluhod sa Ginoo every day, every night, Lord, give me wisdom. You know, mga igsoon ko sa Ginoo kung aton ang buhaton,
mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Makita nimo unsa ka nindot diay nga nahimo kang Kristohanon. Kinsa man ninyo nagbasol nga naluwas mo? So nga naman, pastor, naluwas na inuong ko, naglisod na kay kong kinabuhi. You know why? Because the devil, Satan, is against you sa diha nga naluwas ka. He wants to destroy your life. Apan maigsoon ko sa Ginoo, ang Dios do na say kaalam nga gusto na ihatag kanato. Kung we consider ourselves nga wa tay kaalam, and then atong pulian ang atong yutanon nga kahalam, nga di tinuod nga kaalam, ibutang nato ang kaalam sa Dios, it will change your life. God has 3 commands sa to get wisdom. Acknowledge that you lack. Number 2, you need to ask God for wisdom every day. Just kneel down and pray. Young men, young people, you need to pray, Lord, give me wisdom. You know, tabangi ko, tagay kong kaalam, and do it in faith. In Proverbs chapter 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and wisdom, dili nimo maangkon kung kuhao nimo ang imong pagkahadlok sa Diyos. Dili na mo sulod sa imong kinabuhi. Kung wala ka makasiguro nga human sa imong kamatayon, moadto ka sa langit, ask Jesus Christ today to save you. And He promised to save you if you call Him today. In Romans chapter 10, verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung wa pa ka maluwas, ayaw lang pangayo og kaalam sa Dios, pangayo asad nga luwason ka sa Ginoo. Tawag siya karon og nagsaad siya nga iyang luwason ang imong kalag. Amen. Manindog ta paliog, let's pray. Our heavenly Father, we thank you so much, O God. Salamat, Ginoo, nga ikaw, Lord, o sa ka-Diyos, sa kaalam, kung kami nga imong makanakan, kung mo acknowledge kami, Ginoo, nga wala mi mahimo kung wala ka. Nga mi kaalam, ikaw, God, mo hatag na mo og kaalam. Lord, salamat kayo nga nakita namo na sa uban nga mga Kristohano. Unsa, Ginoo, ang resulta kung ikaw mo hatag na mo og kaalam, Ginoo. Adunay daghang mga butang nga makita sa among kinabuhi. Because of wisdom, there is treasure, there is honor, there is wealth. Lord, help your people, O God, to understand unsa ka importante, Ginoo, ang kaalam sa among kinabuhi. Na mag-desire sa Lord to have this wisdom. That wisdom, O God, is from your word. It is the guidance of the Holy Spirit what to do and when to do it. O sahay, Ginoo, dali kami mo decide sa mga butang nga mo makita. Because, O God, wala na mo, Ginoo, isandig ang among kaalam diya kanimo. Lord, you are the source of our wisdom. Your word is our wisdom, O God. Help your people, O God, to understand, Lord, ngayon sa kaimportante ang kaalam, Ginoo, kung naa kami kaalam mo, God, makita sa mga tao nga ikaw nga mong Diyos giyagay alagaran tinuod, kay ikaw sa ka-Diyos nga kaalam. Lord, help your people to understand this message and bless this invitation. In Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around. While the piano will play very softly, I don't know, karon og nanabay nato nga wa pa kasiguro ang iyang kalag padung sa langit. Igala ang imong gikinahanglan, ang kinabuhing dayon, kaluwasan sa imong kalag. Pangayuwa sa Ginoo ang kinabuhing dayon. Tawag si Jesus Christ to come to your heart, and He promised you that He will save you today kung imong dawaton siya nga imong bugtong og personal nga maluluwas. Ano na magkaroon mingon, Pastor? Akong dawaton si Jesus Christ nga akong maluluwas. Ano na ba? Ano na ba? Now I presume that all of us are saved. Now, Christian, the message is very simple. All of us, we need wisdom. But God, He will not give you wisdom unless you acknowledge, you agree with God
that you are nothing and you need God's wisdom. And then ask, and then do it in faith, na kung ibutang sa Ginoo sa iyang pulong, it will resulta sa mga maayong butang sa iyong kinabuhi. Sometimes we don't follow God because we don't trust His Word, nga mo gini tinuod. Mahigson ko sa Ginoo, dili gyud masayop ang pulong sa Dios. Never masayop ang Ginoo. Ang langit o ang yuta mahanaw apan ang pulong sa Dios dili gyud mawala. Now will you come and ask God, Lord, help me. Lord, wala ko kitag success sa akong kinabuhi. My business, my livelihood. Lord, I need your wisdom. Christian, kung nagunahuna ka tungod kay dunay mga butang na animo o you blame other people, other Christian nga nawa ka mo success, you are wrong. You need God. Ngayon ka siguro kung ganing tawhana gitabangan pa lang ko mo success ko sa kinabo, you are wrong. Dili tao ang mong gikinahanglan. It is God's wisdom. Young men, you need God. Why nga naman nga makinabuhi ta nga why kaalam na unta? Ang kaalam is always available. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for your word. Lord, I pray that you will bless your people. Help them, O God. Ngailang masabtan o sa kanindot o sa gyud kay importante ang kaalam. Salamat, Ginoo, they came forward. Lord, I pray their lives, O God. Tagay sila kaalam, Ginoo. In Jesus' name I pray.